Kakapasok lang, grabe, matinding utos na tameme. ICC walang kawala sa pasabog ni Remulla Duterte PBBM. Aba. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Ito po ay nagmula kay News PH. Siyempre, bisita po kayo sa channel ni News PH. Ayan ha, at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para makasagap kayo ng mga balitang kanyang inilalabas. Siyempre, subscribe din kayo dyan. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa mga video na ating napapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sinabi po ng ating DOJ, congratulations, minsan nakakatuwa po to si Remulla, no? Nagpahayag po ang ating DOJ na hindi raw po welcome dito ang ICC. No? Maraming salamat DOJ Remulla. Bagamat minsan hindi tayo magkasundo. Ngayon po magkasundo tayo dyan, no? Dahil hindi dapat wini-welcome dito yung ICC dahil tayo po ay mayroong sariling soberenya, no? Ayun. May kalayaan po ang Pilipinas, hindi po nila tayo sakop. Kaya yun. dapat po lang na hindi sila welcome dito. Yan po ang ating pangunahing paksa, no, yung pagpasok po rito ng ICC. Okay naman, no, si DOJ Remulla, may mga pinahayag po siya ngayon. Ito po ang sinabi niya. Sabi po ni DOJ Remulla, ICC not welcome to Philippines to prove killings in illegal drugs operations, no? Ayon po kay Secretary Remulla, definitely I do not welcome this move of theirs and I will not welcome them to the Philippines unless they make clear that they will respect us in this regard. Ibig sabihin po ni Remulla, igalang ninyo ang Pilipinas, no? I will not stand for any of these antics that will tend to question our sovereignty or our status as a sovereign country. We will not accept that. Okay. Why pinagtataka niya raw kung bakit gusto ng ICC na pumasok sa Pilipinas kahit hindi naman po tayo miyembro ng ICC. Kaya po ano to no? Ito pong ICC ay illegal po na papasok dito sa Pilipinas. Illegal po yung gagawin nilang pag-iimbestiga dahil hindi naman tayo miyembro niyan. Tama po 'yun, Ayun, no? Tama 'yon. Hindi naman tayo miyembro ng ICC, so wala naman sila karapatang talagang umepal dito. So bakit gusto nilang pumasok dito? Para imbestigahan ang mga Duterte sa war on drugs. Dahil may mga nagrereklamo sa kanila. Para sa akin, hindi naman napakalaking kasalanan yun o napakalaking problema yung nagawa na yun. Kung talagang kasalanan man yun. Kung kasalanan man na magpahuli ka o puksain mo yung mga masasamang bisyong kumakalat, tanggalin nyo na lahat ng mga rehabilitation center dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi yung war on drugs, ang pinaka-mission niyan, ipuksain ng masasamang bisyo, yung mga nagpapakalat. So masama na ba yon na gumawa ng ganong batas? O sige, may mga naapektuhan na ganon na humantong man sa hindi natin gustong mangyari. Pero bakit yun humantong doon? Dahil saan? Di ba? Merong mga hindi sumusunod. Diba? Tapos ngayon, isinisisi lahat kay Duterte yung nangyari. Kasalanan niya ba na iligtas ang buhay ng mga kabataan? Iligtas sa mga kabataan na malulong sa masamang bisyo? Kasalanan na ba yun? Kung kasalanan yun, uulitin ko, tanggalin nyo na lahat ng rehabilitation center dito sa Pilipinas. At gawin nyo ng legal ang bisyo na yan. Total, ayaw nyo naman ng pagbabago 'Di ba? Kasalanan yung tingin nyo doon sa nagawa ni Duterte yun. Naayusin tayo sa ganun. Parang napaka-ano naman Napaka-unfair nung nangyayari. No? Ipakita po, hindi po pwede na lahat ng kapritsyo ng mga to. Sabi ko nga ang dami pong paglabag na nagaganap ngayon sa Russia, sa Ukraine, sa North Korea, sa China, sa Afghanistan, diyan sa mga bansa sa Middle East, bakit hindi po kayo dyan mag-imbestiga? Bakit ini-insist nyo sa Pilipinas? Hindi ko po maintindihan, no? Pero, ganun pa man, haharapin po namin kayo. Kami, eto po, pati yung mga kritiko, no? Yung mga kritiko po ni Pangulong Marcos, okay lang po yan, nakikipagbatbatan lang po tayo, no, sa kanila, no? Pero wag po kayong pumorma na
Parang pareho lang ang gagawin ninyo kay ginagawa nyong pambubuska. Actually, ang kaya nyo lang naman buskayin si Pangulong Marcos eh. Ibang usapin po itong papapasukin nyo, gusto nyo papasukin yung ICC dahil pambabastos po ito sa ating sarili, no? Dapat nga buong Pilipinas eh, no? Ano man ang kulay nyo, dapat nakatutol tayo rito, no? Meron Tama, kasi meron tayong sariling hustisya dito sa Pilipinas. So, bakit kailangan pa ng ICC dito? So, sasabihin nyo, bakit ayaw nyong papasukin ng ICC, natatakot ba kayo? Hindi naman po kasi, di ba, si Duterte hindi naman natatakot sa ICC. Di ba? Tapos nilinaw nila na handa naman nilang harapin kung ano yung kasong isasampa sa kanila doon sa ginawa nilang war on drugs na sinasabing yan. Di ba? Kaso nga lang, hindi ba naisip ng mga nagpaparating sa ICC para maimbestigahan si Duterte dito? Hindi ba nila naiisip na parang naaapakan ng justice system sa atin dito sa Pilipinas? Parang ipinapakita natin sa kanila na mahina ang hustisya sa atin. Na yung mga ganyang problema is hindi natin kayang resolbahin. Di ba? Kailangan pa ba natin ng tulong nila? Samantalang meron naman tayong hustisya dito. Di ba? Ang ibig sabihin, parang inaamin natin na mabagal o may kinikilingan ang hustisya dito sa atin. Parang ganun ba yon? Kaya kailangan natin taga-ibang bansa ang mag-imbestiga. Di ba? Ang manghimasok dito. Samantalang dito sa bansa natin, nangyari yun. Sa tingin nyo, wala silang iisipin na hindi maganda tungkol sa atin? Ni Justice Remulla. Kaya kanina, sinasabi ko na hindi po pwedeng papayag si Remulla, hindi rin pwedeng pumayag yung Supreme Court. Kasi may isasantabi po sila eh. Ang ibig po sabihin niyan, yung DOJ tsaka yung Supreme Court, inutil dito sa Pilipinas. Kaya po sila papasok. Yun lang po ang kahulugan. Tama yun. Sa isang banda, tama si Remulla doon. Na pagbawalan, no? Wag nang papasukin kasi hindi naman tayo miyembro. So, di ba? Kailangan is pairalin nila dito yung hustisya dito. Ipakita nila na ang hustisya dito maayos. 'Di ba? Kasi sila naaapakan yan, sila Remulla, si DOJ. So, nagsalita si Remulla na bawal ang ICC dito, hindi papapasukin yan dito. So, syempre, utos ng presidente din yan. No to ICC din siya kasi sinabi na ni Remulla yan eh. 'Di ba? Pinagbawal niya na yan. Parang ang naging tingin kila sa DOJ niyan, sa hustisya sa atin, walang silbi. 'Di ba? Kapag gano'n ang ginawa na ang ICC pumasok dito, sila yung may karapatang mag-imbestiga dito. Hindi pwedeng gano'n. Yan eh. Tanong ko po sa inyo lahat, inutil po ba ang ating DOJ at ang Supreme Court? O, wag niyo na sagutin yung DOJ, baka may sumigaw na inutil. Hindi. Ibig ko sabihin, maaring meron po tayong mga flaws, hindi po tayo perfecto. Di po ba? May mga sablay na desisyon ng ating mga korte na maaaring sa pandinig po ninyo, sa panlasa nyo ay hindi tugma. Kasi ang iniisip nila yung kay Franz eh. Ilang beses nang nireklamo ni Franz si Duterte, wala daw nangyari. Baka sa ICC daw may mangyari. No, pero at tulad ng sinasabi ko palagi, no? Ginagalang ko lagi yung Korte ng Pilipinas dahil nga dito sa pangyari na pag umangal ako sa desisyon ng Korte, kahit nga kay Maria Ressa eh. Hindi pabor sa atin yung desisyon, pabor kay Maria Ressa, pero kinakailangan po natin igalang yung Korte natin. Dahil sino po gagalang sa Korte natin? Di po ba? Kayong mga kakamping, kahit na anong kulay nyo, hindi po pwede na papasukin natin basta-basta ang ibang korte ng ng ibang lahi. May korte tayo rito eh. Hindi naman po tayo sakop. Tapos na po yung panahon ng pananakop sa atin ng mga Europeo. At saka saan ba nagkaroon? Bakit ba kayo nagre-reklamo? Di ba? Sa ibang bansa ba ginawa ni Duterte yan para kasuhan siya dyan? Di ba dito sa Pilipinas nangyari yun? Alam nyo, ito lang nakikita ko dyan kaya gustong-gusto sa ICC yan eh. Kasi ang alam nila, mas mapapabilis. Mas ma-resolba agad, ganon. Kapag sa ICC pinarating yan, ako, malapit na ang 2028, kailangan bago mag-2028 o 2027, makulong na yung mga Duterte. Dahil kapag 2027 na, wala pa rin nangyayari, naku, pag tumakbo si BP Sara, lagot tayo. Ganon ba yun? Yun ang kinatatakutan nyo, kaya kailangan mabilis yung proseso
Kaya ayaw nyo dito para sinasabi nyo, ang bagal kasi ng korte sa atin dito eh. Ang bagal magdesisyon. Baka 2030 na wala pa rin silang desisyon. Ayun. Gusto nyong mapabilis. Diba? So, kaya magsasabi na lang, magre-reklamo na lang ng kahit anong reklamo. Ito kasi mga Duterte, ganyan, minaltrato ko. Diba? Alam na, naaamoy na namin kung ano talaga yung gusto nyong mangyari. Kung bakit gusto nyong papasukin ng ICC dito sa mabilisang proseso. Diba? Natatakot kayo na dumating yung 2028 na wala pa rin nangyayari at biglang kumandidato si VP Sara na ayaw nyong mangyari. Dahil kapag nangyari yon, alam na this, alam na that. Kabayong bundak. Diba? Alam nyo ang mangyayari. No, lahat kayo na masyadong umano sa kanila, nako, ay maapektuhan kayo niyan agad. Pero swerte nyo kapag pinalagpas naman kayo ni VP Sara, malay nyo, palagpasin kayo. Kaya talaga minamadali nyo yan sa ICC. O, diba? Kasi nga dito, baka sinasabi nyo, dito baka mapawalang sala o mabagal pag dito sa Pilipinas, gusto nyo nang mabilis. O, kaso nga lang, wala naman silang karapatan, hindi naman tayo miyembro. Kahit mag-iimbestiga sila, walay din. Katagal na panahon na sinakop tayo ng malalaking bansa. Hindi po ba pinaglaban na po ito nila Andres Bonifacio? Yes, At sayang. ng mga kasama niya sa Katipunan? Oo. Magkaroon tayo ng kalayaan. Bakit po? Wini-welcome nyo. Porket kalaban ninyo si Duterte, payag na kayo na Oo. nadiktahan ng ang korte rito? Yes. Na baliwalain ang korte sa Pilipinas? Oo. Hindi po nararapat yun. Sa isang matinong mga mamamayan, hindi po nararapat na magpapasok ka ng mga kung sino na mawawala ng silbi. Ano po ang magiging silbi ng DOJ at ng ating court system, yung ating Supreme Court? O, tama. Parang nangyayari dyan, wala nang silbi yung DOJ sa atin, yung Supreme Court. O para sinasabi nyo, ipasaran nyo na yan. O so, yung mga kaso na maliliit, halimbawa, di ba, may mga kaso dito, ganyan. O, punta na lang kayo ibang bansa, doon na lang kayo magreklamo. Doon yung sila sampahan ng kaso. O, muntakin mo si nakayari ng kapitbahay natin yan. O kailangan i-demanda natin, i-reklamo natin yan. O kuha ka passport, doon natin sa ibang bansa, i-reklamo yan. Parang ganun ba yon? Ibig nyo sabihin, naniniwala kayo na inutil ang ating court system? Di ba? Hindi Masyado po nating minamaliit yung hustisya sa atin dito sa Pilipinas. Di ba? Yun yung nangyayari. Parang wala kayong tiwala. Oh. Dapat walang karapatan. Illegal ang gagawin nyo. Kung illegal po yung gagawin ng mga ICC, may karapatan po tayong arestuhin yan. Isi-citizens arrest po Kasi natin yan. bawal sila dito. Kung illegal ang pagpunta nila rito, nasa Pilipinas sila. Yan po ay panghihimasok. No? Kung tayo po ay nakikipaglaban sa West Philippine Sea, may mga ano tayo, tapos i-welcome nyo sa airport ng Pilipinas, merong uusigin na isa na Pilipino, hindi lang po isa, dalawa o kung sino pa man yung gusto nilang usigin. Punto. O pwede po ba yun? Hindi po pwede yun. Hindi po tayo pwede, tayo bang mga Pilipino, pwedeng pumunta ngayon. Tignan nyo po sa Kuwait. Ano po ba nangyari sa kababayan natin? Umuwi pong bangkay dito. Yung kababayan natin, si Jollibee. Jubilee. Dapat po ba na usigin natin yung pumunta tayo sa Kuwait at tayo mag-usig sa kahit na po napakasama nung nangyari sa kababayan natin. Wala tayong magagawa. Wala po tayong karapatan na mag-usig ng mga taga-Kuwait. Tama yun. Wala tayong magagawa. Sila. Hindi naman po inaano yung mga taga-Netherlands. O kung saan man lupalop galing yung Amerika na yan. O anong pangalan yung pinuno ng ICC na yan? Ang binibintang ninyo, hindi naman po dinidinay. Hindi naman sinabi na huwag usigin. Kung may kasalanan po ang Pilipino, sa kapwa niya Pilipino, at Sa naganap ang Pilipinas krimen sa ganapin. Pilipinas, saan Sa po dapat Pilipinas. magsampa ng reklamo? Sa Tama ibang yun, bansa? sa Pilipinas. Sino po dapat mag-usig? Korte ng ibang bansa? Tama yun. Kapag nangyari dito sa bansa natin, kung Pilipino sa Pilipino, dito sa Pilipinas. Kasi nga, di ba sinabi ni Sir Badong kanina, kung sa ibang bansa nangyari, no, may Pilipino doon, no, sa ibang bansa, tapos nabiktima siya ng taga-ibang bansa, hindi natin pwedeng kasuhan doon, kung hindi natin pwedeng hatulan yun dito. Wala tayong magagawa. Dahil ang hahatol nun, yun sa ibang bansa talaga, kasi doon nangyari sa kanila, at citizen doon yun, yung gumawa nun. Wala tayong magagawa. So, ganun din dito sa Pilipinas.
Kung si Duterte ay may kaso talaga rito at gusto nilang ireklamo, gusto nilang managot, dito talaga mangyayaring investigasyon lahat. 'Di ba? Dito rin siya hahatulan kung meron siyang kasalanan. Kung kasalanan ba yung ginawa niya? Yun ang malaking tanong ko eh. Kasalanan ba yun na ilayo niya tayo sa ganong klaseng mga bisyo? O puksain niya yung mga nagpapakalat ng ganon? May batas na bang ganon ngayon? Ay, pirmahan nyo na. Baka para makontento na kayo. Hindi kasi, di ba? Nakakagigil. Sobra. Kayo mga kritiko ni BBM, huwag niyong ipagkamali na yung pambubuskan ninyo. Wala naman yun eh. Pambubuska lang yan. Nakikipag-asaran lang kami no, pag binabanatan nyo si Bongbong Marcos. Kaya nga pinagmumura ko lahat ng tuwan-tuwa sa Twitter eh. Pini-ay ko talaga. Eh ano ngayon, kung mawala ako sa Twitter, hindi naman ako kumikita riyan. Ayun, no. Ako naman, sa akin, malaki, wala ako diyan eh. Labas ako sa pro Duterte at pro Marcos. Pareho ko silang nirerespeto. Lahat ng opinion ng pro Marcos, yung mga Marcos vloggers at mga Duterte vloggers, nirerespeto ko ang mga opinion yan. No, lahat tayo may kanya-kanya tayong opinion. Gaya ko, nagbibigay ako ng sarili kong opinion. Kapag nakita ko kay Duterte, sa mga Duterte, mayroon ako hindi gusto, magsasalita ako. Kung meron ako nakikita sa mga Marcos na hindi ko gusto, magsasalita ako. Kumbaga doon ako sa kung ano dapat ang magiging reaction ko sa ginagawa o nangyayari. Doon ako nagre-rely. 'Di ba? Sa mga nakikita ko, naobserbahan ko. Pero sa nangyayaring hindi pagkakaunawaan ng Marcos vloggers, Duterte vloggers, sa gitna lang ako diyan. Dahil pareho kong nirerespeto ang mga opinyon na sinasabi nila. So ako, gumagawa ko ng sarili ko, I'm an independent. Diba? Parang ganun nga yun. Pero tayo, lumalagay tayo kung sinong tama. Tinitignan natin, binabalanse natin yan eh. Diba? Tinitimbang natin. Basta ka nang para maramdaman nila na iba yung gusto nilang magpakulong ng isang Pilipino, no? Kaysa dun sa nagkakantsawan tayo. Sa Pilipino lang tayo eh. Kinakantsawan nyo si Bongbong Marcos, kinakantsawan din namin si Lenny. Kinakantsawan nyo yung gobyerno ngayon, ganun lang po tayo. Pero ibang uri na yung natutuwa kayo na may ipapakulong, may dadayo ditong taga-ibang bansa para ipakulong yung dati nating Pangulo. Ibang Hindi usapan na po yun. Hindi po nararapat yun. No? Okay, bakit po hindi nararapat? Una, hindi na tayo kasapin yan eh. Labas na Hindi tayo, na- labas na sila sa atin. Sasabihin nyo, kaya nga hindi na naging kasapi dahil kay Duterte, umalis tayo. Yun na nga yun eh, di ba? Ibig sabihin, matalino talaga si Duterte. Hindi pa nagaganap tong mga pangyayari na to. Inunahan na niya. Ano ang jurisdiction Kasi ng ICC? alam niya siguro na pwedeng gamitin ng mga galit sa kanya, ng mga kalaban niya eh. 'Di ba? Sa gagawin niya. Siyempre, ang takbuhan nun talaga lagi sa mga ibang bansa, yung mga doon sila magsusumbong. Sa Pilipinas. Bakit sila manghimasok sa ating internal affairs? Internal po yan eh. Oo. May nilusob ba si Duterte? Yung war on drugs niya ba? Ginawa niya sa Netherlands. Oo. Sabi nga ni Roque, itong ICC na to, traditionally, mga Europeans lang yan. Karamihan ng miyembro niya ay Europeans. Hindi member ang Russia, hindi member ang US, hindi member ang China. Ayusin niyo muna problema niyo sa droga, yung mga bansa sa Europe, bago kayo makialam Medyo sa paraan namin ng paglutas ng problema namin sa droga sa Pilipinas. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun kay Sir Badong Aratules. Ayan mga katunayan, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood at binigyan ng reaksyon. Ayan dapat pa bang umipa lang ICC dito? Hindi naman na sila miyembro dito. 'Di ba? Dapat pa bang 'di ba? Masyado na kasi makukulit yung mga kumukontrata sa kanila dito. Kayo mga to, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.